parang patay, parang wala talaga. May istorya ang bawat isa sa atin ng sakit at masasabi kong trauma sa buhay na ito. And we will not post that in our social media account. We will not say that. Hindi po natin yun ikukwento. Miski nga minsan sa asawa mo at kapatid mo, hindi mo ikukwento anak mo eh. Diba? Kasi gusto natin ikukwento yung masaya, masarap, maganda, tagumpay. Diba? Yun ang inaano ng tao sa social media eh. Diba? Pero the pain, yung lungkot, yung sakit, yung hirap, hindi po na ayaw po natin pag-usapan po yun. Tatlong bagay po yung nakita ko sa biyaya ng pagtubos na ngayong tayo ay mananampalataya, napakahalaga po na yung blessing na tinanggap ng bawat isa sa atin, yung gift, yung grace na tinanggap po ng bawat isa po sa atin ay nahahayag sa pamamagitan ng ating kilos na ginagabayan ng katotohanan. Love in action, motivated in truth. Kilos ng pag-ibig, ginagabayan ng katotohanan. Yung mundo po natin ngayon, napakalakas ng bandera, ng rainbow flag, at sinasabing, God is love, love wins. Napakalakas po ng kulturang yan for the past, mula nung napasa yung sa US Supreme Court kay Barack Obama, yung same-sex marriage. Since then, that flag has been waving all over the world. Na God is love, love wins. Totoo naman, ang Diyos ay pag-ibig. Tama po? Wala pong kukontra doon. Totoo naman, walang kondisyon yung pag-ibig ng Diyos. Pero tandaan po natin, nanay, tatay, yung pag-ibig ng Diyos, kasama po doon yung katotohanan niya. Kasi love without truth, hypocrisy. Diba? Pag ako may anak na mali si Charity, mali si Sarah, hindi naman pwede kong sabihin, ay, ang galing-galing magmura ng anak ko. Nung maliit sila, ay, ang galing-galing sumuway, ang cute-cute. Hindi eh. Kailangan kong i-reprimand sila, sabihin sa kanila, nung bata pa sila, mali iyan anak. Hindi dahil anak ko sila, ay, ang cute-cute lang ng anak ko. Hindi po pwedeng love-love lang. I have to discipline them. Kailangan ko paunawa sa kanila, anak, mali iyan. Well, sa aming dalawa, si Pastora Marina, disciplinarya nung bata, yung mga bata. Ako medyo, siya yung talaga namamalo, siya yung talagang nag-aano. Kasi naawa ako babae. So sa atin po ngayon, sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 4, yung love in action motivated by truth, sabi ni Paul sa mga Christians sa Ephesus, bago palikayin ng sanlibutan, pinili niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap ng Diyos. Bakit? Because of the Ephesian and Christian were good. Because Ephesus was a rich province nung panahon na yon, was because they are educated. Dahil ba sila matalino? Dahil ba sila may pera? Hindi. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ito po yung napakahalagang maunawaan lagi natin. Kasi po, may kalikasan tayong mayabang po tayong tao. And we will not say this. We will not post this. Pero yung yabang natin, iba timpla, nasa loob. Nakatahi sa laman. Kung hindi ba dahil sa akin, ako lang naman talaga. There is temptation to that. Lahat po tayo. Especially when all throughout your life, mabait ka naman, ikaw yung tumutulong, ikaw yung laging nasa tama, ikaw yung laging inaapi, ikaw yung laging minamali.
Masakit. Kaya po yung katubusan na tinanggap natin, may karanasan po ako noon, hindi pa ako nagbabasa ng Bible. Nasiral lang ako noon ng katulong namin na attendee ni Pastor Hintay noon sa Bukal, nung nagpa-pioneer ang church doon. About God, God is love. At natandaan ko noon, bigla akong naalala, may moment na nagbibigay ng tracts noon ang si Nanay Irene. May binigay siyang babasahin sa akin noon na nakalagay doon yung ang sulat para sa iyo. Nagbabahay-bahay sila. No? Siya po yung nanay ni Pastor Bert. Hindi nyo na siguro alam. Kasi member yung katulong namin doon sa Pioneering Church sa Tansa, sa Bukal. Hindi ko binabasa yung tracts na yon. Kasi wala namang pera. Pagbukas ko, may moment na ilang linggo na ata doon yung babasahin na yon. Nung binuksan ko yung babasahin, alam nyo, iyak ako ng iyak nung binabasa ko. For ilang oras talaga yon. Ako lang mag-isa. Wala pa akong alam sa Bible, hindi pa ako nag-church, binabasa ko lang yon. Ano yung nag-ministry sa akin doon? Mahal ka ng Diyos. Sa inyo. May halaga ka. Kasi feeling namin wala kaming halaga eh. Hindi ka pangit. Kaya ka iniwan. May sense kayo. Mahalaga ka. Bakit? Kasi naunawaan ko doon, yung pala ginawa ng Diyos sa akin. Kaya po yung pag-ibig ng Diyos, kalaki po noon yung salitang kabanalan. Na hindi natin makikita sa flags ngayon of God is love and the love. Nagkakasala pa rin. Hindi perfect, pero yung faith, umuusbong. Yung liwanag, umuusbong. Andiyan po tayo. Kaya nga po may prison ministry, kahit nakakulong, kahit nang rape ng 48, kahit nagnakaw ng trilyon, kahit napakalaswa, napakachismosa, napakasinungaling, the moment the truth was presented and traditional holiness, kinakapit sa tao na yon. Maaring ang tingin ng maraming tao sa kanya, naku, hindi naman na yung magbabago, mamamatay na yung adik, mamamatay na yung chismosa, sinungaling. Pero yung katotohanan ng kabanalan ng Diyos nandoon, madalian, instantaneous, biglaang ikinakapit doon sa tao. So isa po doon, yung tinatawag din na practical holiness. Practical holiness, ito po yung una, yung katatayuan, nagkakaroon ng pagbabago. Ngayon, practical holiness, kalagayan. Binabago tayo patuloy upang maging kawangis at kamukha ni Kristo through our daily actions and choices. So, nagkakaroon ng pagbabago. No. Kaya, pag sinabi nating natanggap natin yung biyaya ng katubusan, gift of God, gift of salvation, meron pong pagbabago sa ating loob, sa ating gusto at ayaw, sa ating isip. No? Kasi po ito lahat may kinamulatan kinasanayan Di po ba?
Kagaya noon, kinasanayan ko't kinamulatan yung magdasal sa saints, ah, kay Mary, etc. Pero the moment na naunawaan ko, ay, di pala ganun. So, love in action motivated by truth. Doon po na nakaangkla yung choices, plans, feelings, emotion natin ngayon. Doon sa pag-ibig, doon sa katotohanan po ng Diyos. Dati kasi wala naman yan di ba? Ang dating utak natin, kung saan ka masaya, doon ka, okay lang yan. O kung ano ginagawa ng marami, di ba? Uso naman yan, tanggap na yan, ganyan na talaga yan. Di ba? Yun po yung buhay ng tao ngayon No? Sabi nga ni Jessica Soho, na winning journalist, kinilala sa iba't ibang panig ng mundo, sabi niya, natatakot ako Kasi sa panahon natin ngayon, parang kami, as journalist, nahihirapan na rin kaming malaman sa kung ano yung balitang totoo o ano yung ilusyon. These are professional, trained, highly trained broadcast journalists. Kasi sa technology, may AI pa. Di ba? Patuloy na nag-i-improve yun. Dati, madaling ma-detect. Ngayon, hindi. May pilik mata na rin. Nagbiblink na rin. Akala mong yung kaharap mo yung tao talaga. Yun talaga yun. Kaya po, saan po tayo pupunta? Didiyon po sa salita ng Diyos. Tingnan po natin yung verse natin na susunod yan. Genesis 1:27-28. Sabi po dyan, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at babae. At sila'y pinagpala niya. Sabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak at buong daigdig. At kayo mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop at nasa ibabaw ng lupa. Kumbaga po, makikita natin. Wow. Wala pala talagang nagmula sa akin. No? Ang first activity ng tao nung ginawa ng Diyos, saan ba galing? Sa alabok, sa lupa. Walang buhay. Di ba? Walang buhay. Ba't lang nagkabuhay po yung tao? Hiningahan ng Diyos. Wala talaga tayong kabuhay-buhay. Lupa tayo alabok tayo. Di ba? Hanggang sa hiningahan ng Diyos at nagkaroon ng buhay. Yun po tayo. Kaya nga pag namamatay ang tao, di ba? Halos lahat ng major religions sa buong mundo nakita ko, hindi naman ginto nung namatay o brilyante ang isinasabog. Hindi naman perlas. Hindi naman pera. Ano sinasabog? Ano yung simbolo na sinasabi ng ministro? Bago ilubog yung tao, kahit pa 1,000,000 yung kanyang kabaong. Kahit pa ang ganda ng bulaklak, ang seremonya, grande, nakakaiyak. Ano sinasabi? Kumukuha ng lupa. Mula sa lupa, babalik ka sa lupa. Alabok. Mula sa alabok. Kaya yung buhay po natin, hindi po natin hawak talaga. Salamat sa buhay, Lord. Amen? Kaya tayo nabubuhay dahil sa Kanya. Sa kasaysayan po ng tao, patuloy na tumaas ang kanyang tingin sa sarili. Sabi nga natin, ang dami nang naimbento ng tao. Eroplano, sasakyan, sa medicine, medical advancement, sa education, ang dami ng talino ng tao. Pero yung kasalanan, hindi niyang kayang solusyonan yun. Kasi malinaw sa binasa natin, nilikha lang tayo ng Diyos, galing sa Diyos.
So, ang plano nasa Kanya. How would I live? How would I think? How would I feel? Nasa Kanya. No? Next po natin, pangalawa. Sacrifice on our part for others' benefit. Pagtitiis para sa kabutihan ng ating kapwa. Wow. Sakripisyo. Siguro alam to ng mga Pilipino. Matiisin tayo eh. Alam to ng mga magulang, lalo na mga nanay. Alam to ng mga breadwinner. Matiisin. Isusubo mo na para sa iyo, ibibigay mo pa. Tama po? Ganun talaga. Ikaw breadwinner. Ikaw nanay, ikaw tatay, ikaw ang ate, ikaw ang kuya, ikaw yung medyo nakakaangat-angat sa family. Sa culture natin, ganun. Di ba? Pag medyo nakakaangat yung isang kapatid, laging exempted yung iba sa contribution. Ay, ikaw naman eh, ikaw naman eh, di ba? Sakripisyo din na hindi ka naman baoy. Lulunukin mo na lang yung sinasabi ng kapatid mo, kaibigan mo, anak mo. Sakripisyo na lang na papakinggan mo. Di amen. Kahit masakit, ako na lang lagi, ikaw na lang lagi. Andiyan po tayo. It's a sacrifice. Because you love them. Ganun sa atin pamilya eh. Hindi ka gaya sa ibang bansa, pag 18, parang, mag-aral ka na, magtrabaho ka na sa iba. 18 ka na. Di ba? Mamuhay ka na ng gusto mo, magdidesisyon ka ng sarili mo. May pamilya ka na. Alis ka na rito, sa atin hindi. Sabi ng nanay, kahit gusto nang bumukod, meron pa naman tayo diyang 30 square meter, diyan na lang kayo magtayo. Pasasaambat pag ako'y nawalay sa iyo din yan. Ganun ang pagmamahal. Ganun ang sakripisyo. Tama po? And most of the time, it is a sacrifice for you not to sin. That obedience is a sacrifice for you to obey. Kasi masakit mahirap. Lagi na lang ikaw. Pero kapag ikaw nangangailangan, kapag ikaw nasa sitwasyong may problema, wala kang masabihan sa kanila. Sinasarili mo na lang. Kasi alam mo, wala silang kakayanan. Wala silang magagawa. Parang wala silang ganang makita ka, marinig kang, mahina ka, nangangailangan ka, umiiyak ka, may sakit ka. It's a sacrifice. Noong pong nasagot ng salita ng Diyos yung mga tanong ko, kaya bakit kami iniwan ng tatay ko? Bakit gano'n nangyari sa buhay namin? Bakit nawala yung pleasures, yung comfort na kinamulatan ko? Bakit yung gano'n? Alam niyo po, nakita ko doon yung katotohanan na, may buti palang idudulot sa akin to. Mahirap. Uwi ako galing school, wala nang pagkain, wala nang katulong, wala na yung mga normal lang ginagawa. Na magbabayad ng tuition, parang nadi-delay. Wala na kasi yung yung ganun. Mahirap. Hindi ako sanay maglaba. Doon ako natutong maglaba. Wala na maglalaba Kaya nung kami na ni Pastora Marina, nakita niya, kisig kong maglaba Oo. Tulog pa siya, nakasampay na ako Nawili naman. Balik na tayo. Baka ako mabuksan. Sacrifice on our part for others' benefit. Pagtitiis para sa kabutihan ng kapwa. Alam niyo po, hindi ko kayang tapusin yung video ng ibang OFW natin. Senior citizen, babae,
Matanda na si tatay. Andiyan ang mga missile, andiyan ang mga ano. Sabi nila, kailangan kong mag-remittance, kailangan kong magpadala. Kailangan kong magpadala. Hindi na ako nakakatulog. Tapos ang mga pinapadalhan, pa TikTok, ngeng. Lagi nasa coffee shop. Grabe. Bilang bansa, yung 2 milyon nating nasa Middle East na kababayan nagsasakripisyo. Sabi ko nga sa mga leaders, kung meron kayong pinsang kapatid na nasa Middle East, i-chat nyo, ipag-pray nyo, tawagan nyo, i-video call nyo. Yun lang isang kamusta sa kanila, napakahalaga noon. Pero alam niyo sa Bible, hindi lahat ng sacrifice tinatanggap ng Diyos. Kahit pa umiyak ka, kahit pa gumulong ka, hindi lahat ng sakripisyo tinatanggap po ng Diyos. Sabi sa 1 Samuel chapter 15 verse 22, sinabi ni Samuel, matutuwa ba si Lord sa mga offering at handog na susunugin kung di mo naman siya sinusunod? Mas mabuti ang sumunod kesa mag-offer ng mga handog. Ang makinig kay Lord ay mas mahalaga pa kaysa sa mga handog na taba ng tupa. Wow. Kasi sumisimba nga ang mga Israelita noon, mga Hudyo. Naghahandog nga sila sa Diyos noon. Diba? Yung mga sinabi sa batas ni Moses na gagawin mo, sinusunod nila. Sa panahon natin ngayon, parang pwede natin tingnan tong okay din po yung pagsimba. Mabuti po yung sumisimba, sumasamba. At kung yan ay isang sakripisyo na sa atin, dahil kailangan, may kakausapin ka, may pupuntahan ka, mamaya may offering pa, mga box na ilalagay dito. Kung yun ay isang sakripisyo na sa atin, mabuti po yun. Lalo na kung yung sakripisyong ginagawa mong yun para sa kapakanan ng ibang tao. Nung unang panalangin ko kay Lord, natandaan ko, ang sabi ko, Lord, kung totoo ka, magparamdam ka sa akin. That was the first prayer gabi na una kong sincere prayer sa Diyos. Hindi yung sa ulo, kasi I have lots of memorized prayer. Galing ako sa Catholic school. Marami akong sa ulong dasal hanggang ngayon. Apostles' Creed, 2 version sa ulo ko. Laban kayo. Pero hindi po yun eh. Yung sinabi ko po yun, Lord, kung totoo ka, paramdam ka sa akin. Kasi alam ng Diyos, we were emotionally hurt. Traumatized kami. Alam niyo, pinaramdaman ko talaga noon for the first time, yung kausap ko, parang nandyan lang at niyakap ako. Halos magdamag akong iyak ng iyak noon. Hindi nga. Wala akong tama noon, kung ano. Wala akong hinigop noon. Hindi ako bangag nung time na yon. That was my prayer, Lord, kung totoo ka po, paramdam ka po sa akin. Kasi kailangan ko yung comfort, kailangan ko yung touch, kailangan ko yung may kasama ka, mahalaga ka. Kasi yun ang unawa namin tatlong magkakapatid. Hindi ba tayo mahalaga? Pangit ba tayo? Yan po ang struggle ng mga broken family hanggang sa adolescence minsan. Pakiramdam nila, hindi ka sapat, kulang ka. Hindi ka mahalaga. Pangit ka, kapus ka. Kaya po yung paggaling, ay nagpapatuloy po yun eh. Habang buhay po yun, yung mga trauma natin sa buhay. Wala pong one time, big time na isang iyak mo lang, isang simba mo, isang pray mo, isang basa mo ng Bible, isang payo sa'yo, tapos na. Wala pong ganun eh. Habang buhay po tayo patuloy na magpapagaling. Amen? And it is my choice. It is your choice.
Pwede ko naman din kalkalin ng kalkalin yon, yung sugat na yon. At maging bitter ako lalo sa mga magulang ko, etc. Sa mundo, sa Diyos. Pero hindi po eh. Kaya po, yung sinabi ng Diyos dito sa mga Israelita, okay yung sacrifice nyo, kaya lang, mas gusto ko yung pagsunod ninyo. No? Sumunod kayo sa akin. Nawa, ang bansa po natin, ito yung matutunan ng mga kababayan natin. Mga namiminuno sa atin, no? Next verse natin dyan. Na ibinuhos niya sa atin ayon sa karunungan at kaalaman. No? Verse 9. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. So may purpose yung pagsunod. Maaaring yung layunin ngayon ay malabo, maaaring hindi mo gusto, pero bahagi iyon ng pagsunod. No? Tayo po kasi nakasalalay yung pagsunod natin. Di ba? Pag tayo nagbabahagi, nagtuturo ng salita ng Diyos, minsan sasabihin ng ating kausap, Pastor, sis, Brad, ako sisimba, susunod ako kapag pag maayos na tong problema ko. Diba? Ako kasama mo, kaya lang kapag may iniintay lang akong blessing, pag makakasama mo ako. Kung yun po yung inantay ko na maging maayos lahat, baka wala ako dito sigurado. Kung inantay ko na maging magaling, maging maayos yung lahat bago ako susunod kay Lord, sigurista ako, parang, okay, ano ba sweldo dyan? Ano ba bigayan dyan? Sigurado ba ako? Wala pong ganun eh. Kasi pananampalataya po yung hinuhubog po sa atin ng Diyos eh. Pagtitiwala sa mga bagay na hindi natin nakikita, pero umaasa tayo na magaganap yun. Verse 10. Pagdating ng takdang panahon, tamang panahon. No? Weather lang yan. Diba? Ganun naman, buhay talaga. Yung malakas kahapon, pwedeng bukas bigla ka mahina. Yung mayaman, pwede kang biglang bumagsak sa nangyayari ngayon. Noong nagkaroon nga po, pinatawag ng US Congress ang nagkaroon ng investigasyon about sa nangyayaring economic meltdown, recession, inflation sa US, sa kanilang economy. Nung ini-interview yung tiga US Treasury ng US Congress, ang tanong, bakit nagkaganito yung ating ekonomiya? Sa US Congress yan. Alam niyo ang sagot? Ng tiga federal government, sabi niya, because of greed. Dahil sa kasakiman. And that is true. Yung nangyayari ngayon, ang isa sa mong malalim na ugot niya, greed. Ownership of a specific land. Ang pakalawak ng lupa naman. Grabe naman ang blessing ng Diyos sa kanila. Ang hirap nga isipin nun no? Disyerto, natubo ang mga prutas, ang daming oil, natural gas, etc. At naging napakayaman nilang bansa. Diba? Pero because of greed, ito po tayo ngayon, ito yung mundo ngayon. They can make a problem and they can also benefit so much financially out of this mess and this war. Because of greed. Kaya po, hindi po tayo exempted po doon. Check po natin sarili natin. Sa area ng buhay natin, saan ba tayo sakim? Your time is your time.
dedicated unto the Lord. Isa nga sa gantong pagtitipon, nakakalungkot, inip na inip eh. Kala mo sinisilihan. Late pa darating. Gustong-gusto agad umalis. Si pastor nagpapatama naman na may personal. Opo. Hindi ako magbabanggit ng pangalan. Amen po? Why are we here? Kasi kung sakripisyo sa atin yung maliit na bagay, at kung yung susunod tayo para sa ikakabuti ng marami, abay mabuti po yun. Bago mamatay yung panganay kong kapatid, ang lagi kong sinasabi sa kanya, kasi bedridden na naman siya talaga ng ilang taon. Pag binamassage ko siya, nagkukwento ko kami, lagi kong sinasabi sa kanya, ate, patawarin na natin. Magulang natin. I know the pain. She will just cry. Di siya nagsasalita. Ang huling salitang sinabi niya bago siya malagutan ng hininga, humingi siya ng tawad sa nanay ko. Nung kinukwento yun sa akin ng nanay ko, ang nasagot ko lang, praise the Lord. Andun siya, wala nang buhay. Biyaya ng pagtubos. Regalong mula sa Diyos. Panghuli po, pag po biyaya, gift, blessing, favor, galing sa Diyos, tinatanggap natin. Meron po itong layunin kaya natin natanggap. Di ba, ganun tayo nung bata, nung nireregaluhan tayo ng mga mahal natin sa buhay. Hindi naman dahil cute ka o mabait ka. Ang loko mo nga eh. Hindi naman ako cute talaga. Pero bakit nagre-regalo? Yung magulang, yung tiya, tito. Di ba? Dahil mahal ka eh. Mahal tayo. Di ba? Hindi dahil sa performance natin, na matalino, mabait. Hindi dahil yung nagbibigay, mahal ka. Gusto nung magbibigay, happy ka. Di ba? Bakit may biyaya ng pagtubos po sa atin? Bakit ikinapit yung kabanalan ni Kristo? Bakit tayo sumusunod? Kahit minsan yung pagsunod na yun ay isa ng sakripisyo. Pastor, para namang lugi na ako dito sa pagsunod na to. Tagal-tagal na nga ako nagsasakripisyo. Minsan napapaisip ka ng ganun no? Parang ikaw pa yung mali, ikaw pa yung may pula, ikaw pa yung ikaw naman talaga yung nagsasakripisyo, ikaw naman talaga yung tumutulong. Ikaw naman talaga napupuyat, ikaw naman talaga nagbibigay, ikaw naman talaga yung nagtitiis. Ang lahat po ng iyon, pumapatak po kasi may panawagan sa atin para maglingkod at hindi upang maging amo. A call to serve and not to be a boss. Yun po yung panawagan ng Diyos sa atin. Bakit po nagkaganto bansa natin? '92 pa lang, naboto na ako Akala ko nung unang boboto ako, pag nanalo tong iboboto kong presidente, magbabago yung Pilipinas, gaganda yung mangyayari sa bayan namin. 2026 na po ngayon. Ang dami ko nang naibotong presidente, kalamihan talo. Yung problema noong 1992 hanggang ngayon, yung pa rin Nakakalungkot kasi po yung
yung mga naiboto natin, yung nasa posisyon ng kapangyarihan, imbis na sila maging tagapaglingkod, naging sila mga amo, boss. Ang kanilang asawa, ang kanilang negosyo, ang kanilang anak, ang kanilang kaibigan, naging boss sila. O bahala dito. Yung anti-dynasty bill, panahon pa ni Cory Aquino yan. Hanggang ngayon, di mapasa-pasa. May ang daming-daming version na lumalabas. Kasi ang dami-dami nilang iniisip na pamamaraan para hindi naman masakit. Minana ko na nga sa ninuno ko tong posisyon dito bilang governor, bilang mayor. Nakakalungkot. Kasi imbis na maglingkod, tayo po sadsad na talaga ngayon. Alam niyo po ba, ang mga huling kliyente ng International Criminal Court sa Africa ay ang bansang Congo, ang Sudan, Uganda, ang kanilang mga president, prime minister, dictator. Sa Asia Pacific, Afghanistan, Bangladesh, Myanmar. Yung mga leaders nila na gumawa ng masama sa bayan nila, yan po yung kliyente ng ICC. Yun po yung kapantay natin ngayon. Kasi yung ibang kapitbahay natin, di ba, South Korea, Thailand, pag may nagnakaw sa kanilang prime minister, president, na ipapakulong nila talaga Tama po? Tayo po, hindi natin magawa yun. Kasi ganun yung institusyon, dysfunctional. Kailangang ilabas para mahatulan ng ayos, maimbestigahan ng ayos. Yun yung ka-level natin, Congo, Sudan, these are one of the poorest countries in Africa, in Asia Pacific, Afghanistan, Bangladesh, Myanmar. Next, Philippines. Kasi mga institusyon natin, mga amo ang nandoon. Kung ano kumpas nung nasa taas susunod. Kaya po, tapos excite na. Mag-e-election na, 2028. Wow. Mali po yun Wala po sa 2028 national election ng pag-asa ng Pilipinas. Praise God, kung may mabuting tatakbo talaga, purihin si Lord. Salamat sa kanyang buhay. Ang tanong, meron ba talaga? Ang pag-asa po ng bayan natin wala sa 2028. Tulo na laway ng mga politiko sa 2028. Ang laman ng balita ngayon, lahat konektado sa 2028. Ang pag-asa po ay nasa church. Ang pag-asa nasa atin, yung trabaho natin, pagigihin natin. Kung estudyante ka, nagnenegosyo ka, maging tapat ka, maging maayos ka, mag-aral ka mabuti. Kung nagbi-ministry ka, kung tatay ka, okay yun, gawin mong mabuti. Kung nanay ka, kung anak ka, sumunod ka sa magulang mo. Wala. Anumang kulay sa 2028, wala doon ang solusyon ng bayan natin. Sa kasaysayan natin, kitang-kita po yan. Because our leaders became boss and not a servant for the people. Kaya po, baliktad talaga yung turo ni Jesus Christ Di ba? Si Jesus Christ, nung panahon niya, kahit siya sikat, kahit na viral yung kanya mga preaching at teaching, maraming sumusunod sa kanya, maraming napapakain siya, libo-libo gumagaling sa kanya. Nung panahon na yon, si Jesus pagdarating, uupo siya minsan doon sa likod, uupo siya doon sa tabi, gilid-gilid. Hindi kagaya ng mga religious leader noon, gusto lagi nasa unahan, the honorable, ang kagalang-galang, kabanal-banalang, propeta. Kasi sabi ni Jesus, dumating naman ako hindi para paglingkuran. Nandito ako talaga para maglingkod. Yun po yung panawagan din po sa bawat isa sa atin. And if you're a servant, you must obey the God-given authority na nilalagay sa buhay mo. Kung anak ka, kahit mas matalino ka sa magulang mo at may trabaho ka, you need to respect your parent. To some extent, you need to obey. Kung wala ka pang asawa. Ang mga decision mo, dapat
You are accountable to them. You don't decide for yourself just because professional ka na, magaling ka na, mas matalino ka naman. Sa workplace, ganon. There are levels of authority. You have to obey. Tama po? Ganon din po sa buhay natin. May mga authority pong nilagay ang Diyos na kailangan po natin sundin. Amen? Siyempre, kung mali yung pinapagawa, immoral yung inuutos, inaabuso ka, etc., you don't just obey. You assert yourself. Magtanong ka. Pero, hanggat ang konteksto ay tama, mabuti, susunod po tayo. Amen? Hindi kailangan ng maraming interpretation po doon. So, sabi po sa Colossians chapter 1, verse 9 to 10, yun po yung panawagan ng Diyos sa kanila. Sabi din ni Paul, kaya't mula nga nang marinig namin, patuloy namin dinadalangin sa Diyos. Ito po yung prayer niya sa mga Christian sa Colossus, no? Tinatawag yan na Colossians prayer. Sabi niya, nang marinig namin na ang faith nyo kay Lord, sabi niya, sana lubusang ipanawa sa inyo yung kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. So, meron palang buhay na hindi karapat-dapat at hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Amen? Bilang tatay, bilang asawa, bilang church leader, ako po'y may 30 years na rito sa Barangay San Roque. Awa ng Diyos, di pa naman ako nababarangay dahil may nakipag-away ako. Pag-pray niyo po ako, ayokong dumating doon sa puntong yun. Kasi anything I do, anything I say, hindi lang magre-reflect kay Pastora Marina bilang asawa ko, hindi lang ito magre-reflect sa anak ko, magre-reflect ito sa Church of Alpha Omega Christian Ministries. Ganun po yung bawat isa sa atin. You may not be in a position of authority like I am. You may not be in a front like me. Pero lahat po ng ginagawa natin, mabuti't masama, may reflection sa ating asawa, anak, church, kaibigan. Amen? Mabuti, masama. Tama o mali. You don't live on your own. Wala naman akong pakialam sa kanila. Wala naman akong pakialam kasi, ano ba yun? Okay lang naman. Alam na naman ni Lord yun. Basta. Naunawaan niyo po ako? Hindi po ganun. Kasi po, may panawagan. Yung biyaya, bagamat libre, yung blessing, yung favor, yung katubusan libre, pero kaya po yung binigay sa atin ng Diyos kasi may layunin para tayo maglingkod sa Kanya. Amen? Diba? Nakaka-encourage yung sinasabi ng ibang mga kapitbahay nating bansa. Sinasabi ng Prime Minister nila, di ba, ng Presidente nila, 200 araw yung reserve natin, don't worry. Ina-assure ko kayo, hindi tataas ang ating gas. Mga ganun ng salita. Meron tayong enough supply. Di ba? Sa Athens, meron tayong sardinas, huwag kayong mag-alala. Dami tayong stock. Tatawanan mo na lang eh. Di ba? Inalagay yung ano na nga ang kababayan natin sa sitwasyon na parang wala nang solusyon. Hindi mo na malaman kung ano yung totoo talaga. Tatawanan mo na lang eh. Para let's be happy. Ganun na lang. Ngayon nga daw, ang drone may naimbento sa buong mundo. Gulat ng mga taga-European country. Nakita, ang Pilipinas, ang drone nila may maleta. Tas may gulong, nalipad. Hanga yung mga nag-iimbento eh. Only in the Philippines. Mali-malita, nalipad, may drone. O, di ba? Hindi natin masolusyonan, walang maakulong. Eh, di tatawanan na lang.
pero malungkot. The call of the church is to serve the community. Kaya po tayo nagmiministeryo, nagtuturo ng salita ng Diyos, dinadala ang tao sa salita ng Diyos kay Kristo kasi yun po yung solusyon. Hindi na natin masisisi sila senatong, sila congressman. Hindi natin sila masisisi kasi nasa dilim sila eh. Ang church tayo yung nasa liwanag eh. Di ba? Ang challenge for us na magliwanag po tayo. Pastor, ang hirap naman magliwanag dito sa aking workplace. Kaya minsan po, may mga pagkakataon yung ibang Christian youth na pressure talaga, nagre-resign. Kasi ang hirap ng culture eh. You have to obey the authority kahit ano yun. Labag na talaga sa budhi nila. Garapala na talaga. Hindi po madali. Pag-pray po natin yun. Mga mananampalataya nasa workplace, hindi po madali yung kanilang kalagayan. Because sometimes the authority is in the dark. So the command, the culture is darkness, pero ang calling sa atin magliwanag. Kaya po sa ating prayer po ni Paul dito, di ba? Pagpapakumbaba, pagsuko, paglilingkod. Maging maingat tayo sa maling panalangin. Sabi sa James chapter 4 verse 3, no? Kasi as servant, di ba? Humihingi tayo sa Panginoon. Sinasabi natin sa Lord yung mga nasa loob natin, pero paalala sa atin madasalin at nagdadasal. Sabi diyan, at gustong magdasal at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. Wrong motives. Kaya po ang context niya sa James chapter 4 verse 1. Meron ba tayong verse 1 dyan? 2 and 3 and 4? Wala. Ayan, sabi diyan, saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula yan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi naman ninyo makamtan, kaya't pumapatay kayo, mapasa inyo lamang yon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi nyo maangkin. Kaya kayo'y nakakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap. Dahil hindi tama ang inyong layunin, humingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. No? Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan, kinakaaway naman ninyo ang Diyos. Ang sinumang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Sa Mark 10:45, sabi po dito ni Jesus, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang servant. Just like si Mary, di ba? Pag tinignan natin yung istorya po ni Mary, di ba? Sinabi ng angel, blessed among women, pinagpala. Nung angel, ni Gabriel, nung messenger angel. Pero sa reality, ano po nangyari kay Mary? Nung pumunta na siya at manganganak na, sa lugar ni Joseph siya pumunta. Walang nagpatuloy na kamag-anak, walang available na tulugan. Doon siya nanganak sa katabi ng mga hayop. Anong blessed among women? Anong babae kang pinagpala? Manganganak ka na dun. Pero malinaw sa kanya ang plano ng Diyos. Malinaw sa kanya na sinabi niya yon. Kat ako'y lingkod niya. Wow, ang tibay ng loob ni Mary. Di ba? Ang linaw sa kanya nung layunin na yon. Di ba? Hindi siya nagtampo. Hindi siya nag-self-pity. Hindi siya po nagalit sa Diyos. Alam niya yung kalagayan niya, dadaanan niya yon. Ganon. No? Kaya po, yung sakripisyo ng katubusan mula kay Kristo, yung sakripisyo ng katubusan para sa ating makasalanan, yung katubusan mula sa parusa, yung kalayaang tinanggap po natin ngayon, salamat sa Diyos. Yung kalayaan ng pagpapatawad, bago po namatay yung tatay ko, mga 15 years ago na, nagawa ko yun.
Nabisita ko siya, nasabi ko yung nasa loob ko, humingi siya ng tawad. Pero hindi ko siya pwedeng makaharap noon kung hindi ko pa natatamo yung biyaya ng pagtubos. Kasi baka masakal ko siya eh. Pero salamat doon sa paghilom. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa katotohanan. Amen? Salamat. Natagpuan ako ni Kristo. Hindi ko ginusto ang Diyos. Ang Diyos yung gumusto sa akin at lumapit. Kaya po ngayong umaga, yung bagong pagkatao na meron tayo kay Kristo, kinapit po sa ating lahat yun nung tayo nanampalataya sa Kanya. Yung katotohanan ng Kanyang pagmamahal, malinaw po yun sa krus. Taon-taon inaalala po natin yun. At yung pagsunod po natin, kung ito'y sakripisyo sa atin, ang pagpapatawad, ang kabanalan, ang pagpapakumbaba, ang pagbibigay, kung ito po'y sa ikakabuti ng marami, nalulugod po ang Panginoon. Amen? Because binibless po tayo ni Lord not to increase our capacity, no, for living. Binibless tayo ni Lord to increase our capacity of giving. Giving of our time, talent, and treasure. Amen po? Salamat sa Kanyang ginagawa. Kaya po, tumayo po tayong lahat. Tandaan po natin, nung nilikha ng Diyos tayo, lupa, walang buhay, walang kabuhay-buhay. Di ba? Nagkabuhay lang naman tayo nung kinuha ng Diyos at hiningahan eh. Di ba? Kaya nabuhay yung tao. It is not a product of scientific technology nung panahon na yon, or educational attainment ng tao, or religious rituals. Galing po sa Diyos. Kaya, ngayong umaga po, humingi po tayo ng tawad kay Lord. Meron ba tayong kasakiman? Yung drive, motivation to do more, to acquire more, to more. Hingi po natin ng tawad sa Lord. Baka lumalampas tayo doon sa Kanyang disenyo. Kasi habang tayo po'y nandito, nanay, tatay, napakadaming pinagkatiwala na ng Diyos sa atin. Buhay, pagpapala, pamilya, talento. Amen? Pinagpala na po tayo ng Diyos eh. Lord, nandito po kami ngayong umaga. Humingi po kami ng patawad sa iyo, Ama. Kung yung pag-ibig mo ay malabo o lihis sa aming unawa, at maging yung buhay na nilalakaran namin ngayon, yung pakiramdam namin o mga desisyon namin o mga gusto namin ay medyo salungat o malayo doon sa kabanalan mo, doon sa katotohanan mo, patawarin mo po kami. Kung nalibang kami ng aming damdamin, ng nakikita namin sa paligid, ng ginagawa ng marami. Dahil ang katotohanan po, kami ay biniyayaan mo ng kaligtasan, hindi para maging amo kami ng aming sarili. Na kung ano yung kasiyahang gusto namin ay gagawin namin. Kung ano yung ginagawa ng marami, doon kami. Hindi po. Kami ay tinatawag mo na maging lingkod mo. Tulungan mo po kami, Ama, na isuko namin yung kakayahan naming pumili. Na minsan, napapahamak o lumilihis kami dahil yung sariling gusto, pananaw namin, pakiramdam namin, o sinasabi ng marami ang aming nasusunod. Nagiging manipis ang iyong tinig.
Kung ito po'y sakripisyong maituturing sa amin, Ama, ang pagsunod na ito, ang pagsukong ito, ang pagpapakumbabang ito sa iyong plano, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming ambisyon, sa ministeryo, matandaan namin ang halimbawang iniwan mo. Ikaw ang unang nagsakripisyo. Dumating ka sa mundong to hindi para paglingkuran, kundi napakalinaw po, ikaw ay naglingkod. Kaya po kami nandito. Kaya kami naligtas. Matagpuan mo kami, Ama, na sumusunod sa iyong kalooban. Magliwanag sa aming kaluluwa ang panawagan mong ito. Tanggapin po namin, Panginoon, ang plano mo sa aming buhay. Kahit na nga ito medyo mahirap o minsan ay malabo pa, hindi namin ganap na naunawaan. Pero ang iyong salita, ang pananampalataya, patuloy kang magliliwanag at magpapahayag sa amin. Sapagkat kinakatagpo mo kami, kahit kami mahina, kahit kami malakas, kahit kami tagumpay, kahit kami bigo, kinakatagpo mo kami, anuman ang kalagayan namin. Nangangailangan man kami o sagana, kinakatagpo mo kami, anuman ang aming kalagayan. Nanay, tatay, kausapin mo ang Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat po sa pagmamahal mo. Salamat po sa karunungan mo. Salamat sa kagalingan mo. Salamat sa katubusan mo. Napakadilim po ng paligid namin. Tulungan mo kami na magliwanag sa kabila ng matinding kadiliman. Sapagkat ang salita mo ay liwanag. Ang iglesia ay tinawag mo para magliwanag. Salamat po ng marami. Sa karangalan ni Jesus Christ, ito po yung aming dalangin. Amen, amen, amen. Hello, ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Kung meron po akong take away po dun sa preaching ni Papa, yung sinabi niyo po ng dulo na we are blessed to increase our capacity of giving. Amen po. Binibiyayaan po tayo ng Panginoon hindi para tayo maging komportable, pero para umangat yung ating kapasidad na magbigay. Sabi po sa Mark 12:41-44, Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts, but a poor widow came and put in 2 very small copper coins worth only a few cents. Calling his disciples to him, Jesus said, "Truly I tell you, this poor widow has put more into treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on." May this verse po serve as a reminder to us to give sincerely. Alam niyo po, ito po ay rebuke sa akin because as a young professional, yung mga nakaka-receive ng sahod, no? Diretso yan sa bank account natin. And sometimes ang initial po talaga natin, ay ito, 10% bank transfer para sa church. Minsan nawawalan na siya ng meaning. Naalala ko na parang, ay, nakapagbigay na ba ako? No, parang there came a point into realization into my giving na hindi na siya meaningful for me. It became default na parang tinataksan lang ako. Tapos sige, ibibigay ko para sa church. And nakakalungkot. And I hope na magkaroon po tayo ng ganong reflection tulad nitong poor widow that hindi ito sa large amount of money that we give. Yes, 10%, amen. Ang laki nun. No, yung some of us here, yung 10%, mas mataas pa sa minimum wage or alam niyo yun, parang sobrang laki niya. But sometimes, ang nakakalungkot, ito po ay nawawala na sa atin ng meaning. So, let us be like that widow. Even though meron siyang kakaunti,
napaka-meaningful ng pagbibigay because ito lang yung meron siya. And alam ko po na matindi yung inflation ngayon, tumataas yung presyo ng bilihin. Bumili ako ng halo-halo nung isang araw, tataas na daw yung presyo ng yelo. So, ibig sabihin, konteksto po kasi ako po ay taga NEDA, National Economic Development Authority. So, nung umano pa lang, nung narinig ko pa lang yung balita ng war, sabi ko, nako, matindi na naman sa opisina nito. And a month later, na bumibili ako ng halo-halo, ay eto na nga. Alam ko po na matindi yung ating mararanasan na budget deficits, na yung mga nanay sa atin, no, sa palengke, nararamdaman na po natin yung pagtaas ng bilihin. But let us trust God that He who has created everything will provide all that we need. Amen po ba? Tayo po tayo and let us pray. Lord, we thank you for the blessings. Lord, we thank you for our jobs. Lord, thank you for our businesses. Thank you, Lord God, for our sources of income. Lord, salamat sa kakayahan na magtrabaho, na magnegosyo. Lord, na gumawa ng wealth. Lord, I pray that you bless us, Lord God. Lord, we are giving not out of our default, not out of our practice, Lord God, na nakasanayan na namin that every Sunday we will give, na magigilty kami kapag hindi kami nagbigay. But Lord, may this giving be an act of trust, of faith, of Lord God, ng pagtitiwala namin, Lord God, whatever that we have, Lord God, our savings may be running thin, Lord God, but we trust that you will provide, Lord, that you will give, Lord God, and meet every need, Lord God, sa aming sa aming health, Lord God, sa food on our table, Lord God, you will meet us, Lord. Marami pong salamat. We give you all the glory and honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Ibigay po natin sa Panginoon ang ating mga tithes and offering. And for our other modes of giving, flashed po ang ating bank account, Church of Alpha Omega Christian Ministries Incorporated, BPI. And also, may GCash account din po for our convenient giving. No, kung kayo po ay tulad ko na hindi mahilig mag-withdraw kasi magastos, ayan, pwede po natin i-direct na bank transfer. Just indicate po kung ito ay tithes offering or missions offering or special building offering. Malalagay naman po iyon sa description. Next slide, please. So our regular Sunday our regular activities, we have every Friday, 6 p.m. ang atin pong prayer meeting. Next, we have our Baptism Sunday. So mamaya na po ang ating baptism. So after the morning service, pupunta na po tayo sa daluyan. So if you are nakapagpalista na po kayo, so we encourage you po na magdala na ng kanyang food. So para dire-diretso na po tayo. So and then yung sa youth service po, sa youth, doon na po tayo sa daluyan mag-service para sa ating fellowship. Next. Ayan, so tinatawagan ko po si Brother Paul para sa ating announcements. Magandang umaga po ulit. Nasaan po yung mga mag-asawa? Hey!
So this coming Saturday po, no, ini-invite po natin lahat po ng mag-asawa. This coming Saturday, dito po. Ito po ay Standing in Grace Home Builder National Ministry po. Ito po ay pagsama-sama ng mga haligi at ilaw ng tahanan sa biyaya ng Panginoon. Amen po. In-invite po namin kayo lahat ng mag-asawa po, again, dito po, 9 o'clock po this coming Saturday. Kaya po siya tinawag na home builders. We human, tayo po ang home. And si Lord is the ultimate builder of all things. Okay po, tayo po ay magpalakasan sa Panginoon. Meron po siyang registration na 150 pesos per head po. So, bali kung mag-asawa kayo, ay 300. Okay po, and in Joshua 24, we will serve the Lord. Tara po. Ano po ba ang disenyo ng Panginoon sa isang ama at isang ina? Okay po? Magkita-kita po tayo. Again po, this Saturday po, dito po siya gaganapin. Okay po? And then po, next po is, ayan po, in power of, ang tawag doon? Naik Ministerial, magkakaroon po sila ng Palarong Kristiyano 2026. This coming April 29, 30, and 1. This open for all age po. So ako po yung naialay na mag-mobilize, na mag-mobilize po ng team. So kung kayo po ay merong mga anak na gusto maglaro or kayo po mismo ang gustong maglaro po ay hanapin niyo po ako. Dito po ay gaganapin 29, 30, and 1. Ito po ay wala na pong pasok. Okay po? Magsasama-sama po dito lahat ng churches ng Naik Ministerial. Actually, ngayon po nagpapasa na po sila ng requirements. Ito po ay hindi pa bonus na lang po yung manalo, mag-champion. Ito po ay pagkakaroon ng fellowship sa kapwa Kristiyano ng iba't ibang churches po. Ayan po. And of course, ano pa ba? Wait lang po. Ang mga palaro po ay basketball, volleyball, chess, table tennis, badminton, single and doubles, dart. Yung table tennis, single and doubles din po yun. So, pag meron po kayong gustong sumali, hanggang March 31 lang po ako maghahanap. If ever po na wala akong makuha, kung sino lang po yung nakakumpletong team, yun lang po yung sasali sa palaro. Ay, again po, i-encourage ko po yung mga anak nyo po or kayo mismo. Kung gusto nyo pong sumali, hanapin nyo po ako. Sa mga trainings and practices, ako na po bahala doon. Pero, meron po siyang registration din po. Of course, meron po siyang registration. Ayun po. Then, pagdating po ng March 31, if wala naman pong sumali, we will pull out kung anumang games yung hindi nakakompleto. So, again po, hanapin niyo po ako pag meron pong gusto sumali. Ayun po. Next po. Tuloy ka na to. This coming 7 words of victory po, this coming April 3, 2026, 3 p.m., dito rin po siya gaganapin. Okay, see you po dito po. And for our resurrection, yan, dire-diretso yan mga kapatid. So Resurrection Sunday, of course, meron tayo lagi nito. Sa Kingsway po ulit siya, April 5, 9 a.m. po. And welcome to our church, Miss Marisa De Torres. And is this Jairis De Torres po? Nasaan po kayo? Tayo po kayo, tayo. Hello po. Mamaya po, lapitan po natin sila. Welcome to our church. Okay po. So, next. Okay, so we are good. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Again, the Lord is yung ating food for today ay kinain ng ating mga spirito. Amen po. Tayo po ay magpuri sa Panginoon bago tayo maghiwalay. Tara po, papurihan po natin ang Lord. Lord, salamat Panginoon sa pagkain na iyong hinain, O God. Kami po ay nabusog at ito po ay magdudulot sa amin ng pagbabago, pangako at kapayapaan, Lord God. Patuloy ka namin pupurihin sa pangalan ni Jesus.
Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, Yahweh. Ang iyong pag-ibig laging mananatili. Ahawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, naghumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Amen. Ikaw, Yahweh. Muli ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Ahawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, naghumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Ahawit sa Panginoon. Ahawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, naghumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Ahawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, naghumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Minsan pa, haawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, naghumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Noon, ngayon, kailanman. Noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Yes, Lord. Purihin ka, O Yahweh. Ayan, upo po muna kayo. Meron pa akong 8 minutes. Tingnan niyo po yung mga picture na ito. Magre-report lang kami sa inyo. Ngayong naka 15 working days na po yung expansion ng ating children's church na ginagawa. Bilis, no? Magkakalhating buwan na. Kaya po yung mga bata natin ay wala dyan sa likod. Salamat sa Bergado family. No? Doon sila sa Algevira tinuturuan. At teeners, no? So, eto po yung pictures ng nangyari sa likod. Update namin kayo. Okay, baka 12:30 pa lumabas ang pictures. So, hindi ko na ipapakita. Ang ating pong expenses na nangyari po dyan for the 15 days work na ginagawa ay nasa 125,092 pesos. So, yun po yung ating nagastos na dyan. Ayan po, no? Yan po yung likod. Makikita natin. Praise God, 10:54 lumabas. Okay. Next, yung kasunod. Baka 12:45 naman tong kasunod. Edi, okay na yun, no? Basta nakita nyo. Okay. Sige po, tayo na tayo. Mag-pray na lang tayo.
Yan pa, yan po yung harap. Yan po ay may second floor, no? At slab. Ayan. Kaya po yan po gigibain din. Yan yung second floor ng mga bata dati. Natanggal na po yung bubong. Yan, makiat pa ako sa taas para kunin yan. Hindi ako nadulas. So, ayan po, ha. Ayan, napakahusay ng prod. Dapat dito, bigyan ng premyo. Ayan, thank you. Kasi, ulitin ko, after 15 days of work, tayo po ay gumastos na ng 125,092. Ha? Ayun. Ang linaw ng mata ko talaga, no? 271,000. So, yun pala yung expenses. Yung balance pala, 125. Mas malaki na yung expenses kaysa sa balance, no? Tingnan nyo nga katabi nyo. Sabi mo sa kanya, Ayun pala, ang expenses, 271,928. Ang balance, 125. Hindi talaga ako pwedeng auditor, madedemanda ako. Sige po, salamat po sa inyong suporta. Patuloy nating ipanalangin. Ho. At ito rin po kayo, kasi yung church building natin ng sentro ng gawain. Ho. Ang mga national ministries dito rin kadalasan sa buong Cavite at saka Catanduanes dito rin napunta. Kaya po itong facilities natin, biyaya po ng Diyos na meron tayong ganyan nangyayari kahit na ang nangyayari sa paligid ay hindi maganda. Okay, tayo po yung manalangin. Lord, marami pong salamat sa regalo mo sa amin ng kaligtasan. Salamat po sa salita mo na tinanggap namin. Baunin po namin yung katotohanan na ang solusyon sa aming problema at solusyon sa problema din ng aming kapwa, ang solusyon sa problema ng mundo at ng maraming tao ay wala po sa pamahalaan, wala sa pera, wala sa anumang temporal na bagay, kundi ang solusyon ay nasa sabsaban, nasa iyo, Panginoong Yesus, nasa iyong salita. Matagpuan mo kami na nagliliwanag sa kabila ng napakatindi pong kadiliman ngayon sa paligid namin. Salamat po, kalingain mo at ingatan ang mga magtatrabaho bukas, ang mga mag-aaral, ang pabor mo po ay igawad mo. Ang pag-iingat mo po ay igawad mo. Ang karunungan at dagdag na impluensya, tagumpay ay igawad mo. Lalo na ang konteksto ng katwiran, kabanalan, kahusayan ay patuloy na lumaganap. Salamat po ng marami sa lahat ng ito sa karangalan ng iyong pangalan habang inaantay namin ang iyong muling pagbabalik. Amen. Amen.